Hindi po bababa sa 3 naman ang napaulat na patay dahil sa pagkukupit ng Bagyong Agon sa Quezon. Para sa latest na sitwasyon doon, ay makausap natin si Mon Gualvez. Mon? Hi, Jovi. Sa mga oras na ito, actually, katatapos lamang ng initial briefing na ginawa ni Governor Helen Tan dito sa bayan ng Mauban, kung saan ito yung isa sa talagang pinaka damaged na bayan in terms of effect nitong Bagyong Aghon. At ang sinasabi niya, bagamat patuloy pa rin silang nangangalap at nagva-validate ng mga impormasyon na nakuha nga tungkol sa mga casualties, ang masasabi niya ngayon, 2 yung talagang confirmed na namatay dito nga sa epekto ng bagyo, isa sa May Lucena at isa naman sa San Antonio. Iba pa kasing mga bilang at info na natatanggap nila ay hindi pa daw verified kung ito ba ay typhoon related, Jovi. Sa ngayon, talagang patuloy na naglilinis ang mga tao dahil nga kahit papaano tumigil yung pag-ulan dito sa area, pero makulimlim pa rin yung kaulapan, kaya nga medyo may pangamba pa rin sa mga residente yung ganitong sitwasyon dito sa lugar. Dito sa Mauban, ito nga yung pinaka damage, umabot ng lampas bubong, or umabot hanggang bubong ang mga bahay, meaning talagang lampas 10 kalampakan yung taas halos ng baha na dinulot dito. Yan ay dahil din sa mga nagbarang mga or nagkaroon ng flash flood rather at saka storm surge sa area, lalo't sila ay nasa coastal, isa tong coastal town kumbaga, dito nga sa Quezon Province, Jovi. Okay, Mon, balikan ko lang at magsi-zero in ako dun sa mga casualties kasi kausap namin yung NDRRMC kanina lamang before you at so parang iba yung datos. So ibig sabihin kaya hindi pa nila ito pinapaabot sa NDRRMC o sa Manila ay dahil hindi pa sigurado kung bagyo related yung pagkamatay ng mga binibilang dyan ngayon. Tama ka, Jovi. Kasi again, yung dalawang binabanggit pa lamang kanina ng provincial government, yun daw yung confirmed na sa kanila. Although marami din silang mga natatanggap pang impormasyon at meron pang isang area na hindi pa talaga nakakapagbigay ng full report regarding dito nga sa initial effects ng Bagyong Aghon. So ayaw pa rin nila magbigay pa ng pinaka latest or final count dahil nga sa bina-validate pa doon nila yung mga impormasyon kung ito nga ay bagyo. May kinalaman sa bagyo, Jovi. That's noted. Puntahan naman natin yung mga nag-evacuate o yung mga naapektuhan ng mga pagbaha dyan sa lakas ng ulan. Ano ba yung pwede nilang hindi pala pwede. Kung ano yung pwedeng nating malaman na mas kailangan nila para kung bibigyan natin sila ng tulong, maraming gustong tumulong, Bon, ay yun ang maibigay natin sa kanila talaga at hindi yung mga kung ano-ano mga bagay lang. Tama. Jovi, ang sinasabi ng Mauban, LGU at ng mga residente rito, hindi nila inaasahan na sila ay matatamaan ng bagyo. Dahil nga sa pagmamonitor nila ng balita, sa pagmamonitor din nila ng mga impormasyon na sinasabi nga sa forecast, hindi naman talaga tatamaan according to them itong kanilang area, kaya talagang they are surprised dito sa nangyari at talagang kinailangan nilang lumikas agad-agad dahil sa mga nangyaring flash flood na nga dito sa area. Given that talagang nawala sa kanila yung mga gamit, talaga tinangay na ng baha, pero initial needs, although patuloy yung pagpamimigay, pamamahagi nga ng mga food packs sa mga apektadong residente, still pagkain ng number 1 priority ng mga residenteng nandito, bagamat bumabalik na rin sila sa kanilang mga bahay dahil nag-subside na rin paunti-unti yung baha, nagsisimula na rin sila maglinis. Pangalawa, kung magkakaroon doon ng pagkakataon na panggawa ng bahay, dahil marami sa mga bahay dito nilipad ang bubong, nawala yung bahagi ng bahay, at hindi lang mga light materials yung dinali, pati mga concrete houses, even yung bahay ni Governor Tan talagang naapektuhan at nadamay din dito sa lakas ng hagupit ng Bagyong Aghon na tumama sa kanilang probinsya, Jovi. Okay, noted yan, Mon. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Mon Gualvez.